God. Hallelujah. So, handa na ba ang lahat? Sino dito ang nagagalak ngayon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo akong pakialaman. May gagawin ang Diyos sa buhay ko ngayon. Amen. Hindi niyo naman yata sinabi sa katabi niyo. Okay, sabihin mo pa, binibigyan kita ng karapatan na kurutin ako pag inaantok ako. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay simple lang. Okay? Bagamat simple, naway mangusap ang Panginoon o ang banal na Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, before I proceed, meron lang po akong pinagkatanungan sa inyo. Dapat sagutin nyo, ha? Siyempre, pag may tanong, may sagot. Okay? So, unang tanong, sino dito yung nakaranas na mawalan ng isang napakahalagang bagay? Halimbawa, cellphone, pera, o kaya mga alahas, yung mahalagang bagay. Sino dito yung nakaranas na mawala? Amen. Amen. Ayan, so siguro naman lahat tayo naranasan na, di ba? Minsan napakahalaga rin ng susi, di ba? Kasi yung susi, kapag nawala talaga yan, hindi mo mabubuksan yung bahay mo, hindi mo mabubuksan yung kahadiyero mo. Okay? So, yung mga makahalagang bagay na nawala, naranasan nyo ba? Amen. Amen. Hallelujah. Isa lang ang sumasagot. Naranasan ba natin? Amen. Yes, amen. Okay, pangalawang tanong. Ano yung naramdaman ninyo nung nawala ninyo yung napakahalagang bagay na yun? Yes. Tapos, siyempre, alam nga naman, nawalan ka na nga. Napakahalagang bagay. Payehin na wala sa akin yung ATM ko. Di ba? Siyempre, malungkot. Okay? Okay, pangatlong tanong. Sino dito na yung nawala niyang yon, yung mahalagang bagay na yon, is nakita niya? Amen. 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 So, lahat tayo nakaka-relate, di ba? Amen. Hallelujah. Okay. Nung matagpuan mo ito, ano yung naging pakiramdam mo? Masaya. Masaya. Siyempre. O, kita nyo, ngayon pa lang ang saya-saya na ninyo. Amen? Okay. So, huling tanong. Bakit mo hinanap yung nawawalang bagay na yun? Kasi nga important. Yes, kasi nga mahalaga. Amen. Kasi kung hindi mahalaga yan, hindi natin bibigyang pansin, di ba? Hindi na natin nahanapin yan kasi wala namang halaga, wala namang silbi. Kaya natin hinanap yan kasi napakahalaga. Amen? Amen. Okay. Hallelujah. So, ito nga yung sabi ko na ang pagbubulay-bulayan natin sa umagang ito ay simple lang. So, ito po yung salita ng Diyos sa atin ngayon. Ito yung lost and found. Di ba, nawala natin, tapos nahanap natin. Di ba? Okay, so, lost and found po ang topic natin ngayon. Nawala, ngunit nasumpungan or natagpuan. Okay, so ito po yung mensahe ng ating Panginoon. So, buksan nyo po yung inyong mga Bible, kung may Bible kayo dyan. Okay, so be sure lang na kapag naka-cellphone kayo, i-exit nyo muna sa FB, sa Messenger, kasi pag nagpa-pop up yan, magiging cause pa yan ng distraction ninyo. Okay, so open your Bible in the book of Luke, chapter 19, verse 10. Luke, chapter 19, verse 10. So, okay, ang sabi dyan, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen? Praise God. Hallelujah. So, salamat pa niyo, Lord, sa pagbasa ng salita mo sa umaga. Okay, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Okay, so meron po tayo ditong pag-aaralan na tatlong Bible story. Okay, na mga talinghaga. Okay, kasi alam niyo po, ang Panginoon, noon, during Jesus Christ's earthly ministry, kapag kinakausap po niya yung kanyang mga alagad, o kapag nagtuturo siya, gumagamit po siya ng mga talinghaga, o kaya mga parables. Okay, so ginagamit niya to minsan, hindi kasi natin maunawaan minsan kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Kaya minsan nilalagay niya ito, ginagawa niya itong talinghaga o parables para maunawaan nating mainam. At ipinapaunawa rin naman yon ng Panginoon sa atin. Okay?
So, sa lahat ng nakakausap ng Panginoon noon during his earthly ministry, doon po niya kinakausap yung mga alagad niya. And I pray then na habang nakaupo kayo dyan at nakikinig ng mensahe ng Panginoon, is nangungusap na rin ang Panginoon sa atin through these parables. Okay? So, our supporting verses in our topic for today is from the book of Luke, the same book, chapter 15, verses 1 to 32. So, ito po yung tatlong parables. Okay? The first parable or the first story is about the lost sheep, yung nawawalang tupa. So, sino po dito ang nakabasa na or nakapakinig na ng mensaheng ito? The lost sheep. Amen. Nasa ano yan? Nasa Luke chapter 15 verses 1 to 7. So, this story is about a man who owns 100 sheep. Isang lalaki po na nagmamay-ari ng 100 tupa. Okay? At nawawala yung isa. Okay? Siguro, bago niya isinilong o bago niya nilagay sa kulungan yung 100 tupa na yon, nag-head count siya. Binilang niya. Kasi hindi naman niya alam kung may nawala o kumpleto yung tupa niya. Kasi alam niya nawawala ang isa. So, ibig sabihin binilang niya. Okay? So, anong ginawa niya nung nawawala yung isa? Hinanap po niya yung isang nawawala. At yung 99 po, iniwan niya. Okay? Iniwan niya sa wilderness or iniwan niya sa ilang. Okay? At pinabayaan niya doon. Okay? Yung 99. Yung isa na nawawala, yun po yung hinanap niya. Okay? So, anong ginawa niya? Hinanap niya yun. Hindi siya tumigil hanggang hindi niya nahanap. Nahanap ba niya? Nahanap ba niya yung nawawalang tupa? Nahanap ba niya yung nawawalang tupa? Yes! Nahanap po niya. Amen? Hindi niya tinantanan. Kagaya ninyo, yung mga nawala ninyo na mahalaga, hindi nyo tinantanan hanggat hindi nyo nahanap, di ba? Okay, so ganito rin yung lalaking ito, na nagmamay-ari ng 100 sheep, nawala yung isa, hindi niya tinantanan yung nawawala na yon hanggang sa nahanap niya yon. Amen? Siguro itong tupa na to pasaway. Kasi hindi naman siya magiging pasaway. Ay, kung hindi siya naging pasaway, hindi siya mawawala, hindi siya mawawalay. Okay? Hallelujah! Kaya nga, hindi kayo, kumbaga hindi kayo nawala, hindi kayo nawalay kasi nandito kayo ngayon. Hindi kayo naligaw ng landas, hindi kagaya ng isang tupa na yun, lumayo sa kanyang mga kasamahan, naligaw ng landas, okay? Buti hindi ka naligaw kasi nandito ka. Okay, tignan mo nga yung kasama mo, sabihin mo hindi ka naligaw kasi nandito ka. Ginagawa lang natin yan kasi baka mamaya yung katabi mo tulog na. Amen? Okay. So nang natagpuan niya yung nag-iisang tupa na yon, ano sa palagay ninyo ang yung pakiramdam nung may-ari ng tupa? Masayang masaya, di ba? Okay, pinasan pa niya yung nag-iisang tupa na yon. At pagdating sa bahay nila, tinawag at inanyayahan yung mga kapitbahay niya, yung mga kaibigan niya. Okay, at ito yung sinabi niya sa verse 6, sabi niya diyan, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko na sa wakas ang nawawala kong tupa. Amen? At sabi pa sa chapter 7, verse 7, sabi ng Panginoong Hesus dito, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa sa 99 o 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Okay? So yung pakiramdam ninyo na nahanap ninyo yung mahalagang bagay na nawawala sa inyo, ganun din po yung pakiramdam nitong lalaking ito na nahanap niya yung nawawalang tupa na nag-iisa lang. Amen? Amen. Amen. Okay, yung pangalawang parable o pangalawang kwento, okay, dito sa tinatalakay natin is ito yung the lost coin, yung nawawalang pilak. Okay, nawawalang pilak. Ang kwento naman ito is may isang babae, meron siyang 10 pilak. Okay, yung 10 pilak na yon, nawawala ang isa.
Okay, wala siguro siya mapagbibintahan kasi wala namang sinabi sa Biblia na may kasama siya sa bahay. Siguro kung tayo yan, sino kaya ang kumuha ng nawawalang pilak ko? Bakit kulang ng isa ito? Amen? So anong ginawa ng babae nung alam niya na nawawala yung isang pirasong pilak niya? Sinindihan niya lahat ng ilaw sa kanyang bahay at doon nagwalis siya, naglinis siya, hinalughog niya lahat ng kabuuan ng kanyang bahay upang hanapin yung nawawalang isang pirasong pilak. Okay, to make the story short, same thing happened, natagpuan po niya yun. Amen, nahanap po niya yung nawawalang isang pilak. Okay, so kumpleto na uli yung 10 pilak niya. Okay, ito uli, sabi sa verse 9, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawalang isang pirasong pilak ko. Sabi niya ulit, dito sa verse 10, ang Panginoong Hesus uli ang nagsabi nito. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen? Amen. So ito yung sinasabi natin na kapag nakakapag-invite tayo ng new friends, napapatanggap natin sila. Okay? Na tinanggap nila ang Panginoong Hesus as their Lord and Savior. Napakarami pong nagkakatuwaan, nagagalak po ang mga anghel sa langit. At maging ang kalangitan po nagsasaya. Amen? Kahit isa lang yung napatanggap natin. Amen. Pero huwag tayong mag-focus sa isa lang. Dapat marami tayong napapatanggap. Amen? And number 3. Okay, the third parable. Okay, ito po yung isa sa pinakasikat na parable na nakikinig, na papakinggan ninyo at napapanood ninyo. Ito po yung the parable of the prodigal son. Okay, or yung alibughang anak. Okay, mababasa po natin yan sa Luke chapter 15, verses 11 to 32. Ito yung kwento naman, alam niyo ba yung kwento nito, yung alibughang anak? So ito naman po yung kwento ng isang ama na may 2 anak na lalaki. Ngayon, yung bunsong anak na lalaki, sabi niya, Ama, sabi niya gano'n, ibigay mo na sa akin yung share ko sa kayamanan natin, sabi niya. So anong ginawa ng ama, ibinigay yung parte niya. Yung hati, kasi 2 silang magkapatid, hinati yun, isa doon sa panganay at isa dito sa bunso. Pero yung bunso lang ang humingi nung kanyang parte. So after a few days, o after 2 days, ang ginawa nito, dinala niya yon, okay, yung parte niya yun, ipinagbili niya at dinala niya yung pinagbilhan, nagpunta po siya sa malayong lugar. Okay, anong ginawa niya doon? Ang ginawa niya doon, nagpakasaya siya. Inubos niya yung kayamanan niyang yun. Okay, nilustay niya. Okay, sa lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. At dumating yung time na naubos yun. Nung naubos yun, naubos niya yung parte niya, okay, dumating naman yung taggutom sa lugar kung saan siya naroon. Okay, so anong ginawa niya? Hindi siya makahanap ng trabaho, gusto niya maghanap ng trabaho, hindi siya makahanap, hanggang sa nakakita siya ng trabaho. Ano yung trabaho na nahanap niya? Magpakain ng baboy, magpakain ng hayop. Dahil sa sobrang gutom, dahil wala nang magbigay sa kanya ng pagkain, ang nangyari sa kanya, kahit na yung mga pagkain na ng alaga niya, ay, yes, nakikishare na rin siya doon. At doon niya naalala, doon niya napagtanto, doon niya naisip na mali yung ginawa niya. So anong ginawa ng lalaking ito? Itong alibughang anak. Ang ginawa niya una, humingi siya ng tawad sa Panginoon at iniisip pa lang niya na babalik ako sa tatay ko. Doon, sabi niya, ang daming pagkain. Yung mga katulong o kaya yung mga utusan doon sa pamilya nila, sabi niya, sagana sa pagkain. Hindi sila nagkukulang. Samantalang ako dito nagkukulang. Kaya babalik ako sa amin, babalik ako sa tatay ko, hihingi ako sa kanya ng tawad. So to make the story short, bumalik nga itong alibughang anak. So ang ama naman, malayo pa lang yung anak niya, nakabukas na yung kamay niya para salubungin. Okay, yung anak niya. At anong ginawa ng ama doon sa anak? Ang ginawa,
binihisan siya ulit. Ibinigay uli yung mga nawala sa kanya, lahat ng nawala sa kanya, ibinigay ulit. Sinuotan siya ng magandang damit, ibinalik uli yung singsing niya, okay, at tinanggap uli siya bilang anak. Amen? So yun po yung the story of the prodigal son. Okay, so sabi dito sa verse 24, sapagkat namatay na ang anak kong ito, sabi niya, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Okay, ang nagsasalita ko dito is yung ama nung alibughang anak. And then sa verse 32, ang nagsasalita na dito ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya dito, sapagkat namatay na ang ang ama pa rin, sabi dito, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. So yun din po yung sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus. Okay, na kumbaga namatay na tayo, not physically death, spiritually death. Okay, lalo na kapag nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon, hindi na natin siya nasusunod, okay, we consider ourselves as spiritually dead. Okay. So, dito sa tatlong parable na ito, or 3 Bible stories na ito, 3 common things that happens. Ito yung nawala at nasumpungan. Okay. Nawala. Doon sa una, nawala yung isang tupa, nasumpungan. Sa pangalawa, nawala yung isang tila o yung isang coin, ngunit nasumpungan. At dito naman, yung alibughang anak na lumayas, nagpakalayo-layo, na nawala na sa pamilya, wala na siya doon sa na kasama nila, ngunit bumalik. Okay? At nasumpungan ulit siya. Amen? So, alam niyo po ba, actually, tayo ay nawala rin. Okay? Dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, tayo'y nawala, nagwala, at yung iba sa atin, nagwawala pa rin. Okay. Ganun, yung tayo nawala. Okay. Sabi nga sa Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ito tayo noon. Noong nawalay tayo sa Panginoon. Amen. Nawalay naman tayo sa ating amang nasa langit because of sin. Dahil po sa kasalanan. Okay? Nawala na tayo ng contact. Nawala na tayo ng, kumbaga, access because of sin. Okay? But the best thing is that nasumpungan o napagpuan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya tayo narito. Amen. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya na mismo ang nag-initiate. Siya na yung gumawa ng paraan para makabalik tayo sa Kanya. Okay? Ano yung ginawa niya? Ipinadala niya po yung Kanyang bugtong anak para sa atin. Okay? So, ito yung dahilan ng dito ipinapakita sa atin ng ating amang nasa langit kung gaano niya tayo kamahal. Amen. Biro nyo, kayo ba halimbawa, sino dito yung may anak? Amen. Okay, sabi mo pa kahit 10 yung anak mo, willing ka ba na yung isang anak mo, ipapadala mo, siya yung maghihirap, siya yung ipapako sa krus, siya yung daranas ng, dinanas ng ating Panginoong Hesus, payag ka ba? Oh, mahirap. Oh, you see? 10 na yan pero ang ating amang nasa langit, nag-iisa lang yung anak niya. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, isinubo niya, ibinigay niya yung kaisa-isang anak niya para sa atin. Dahil alam ng ating amang nasa langit na patungo na po tayo sa kapahamakan. Amen. Yun lang ang tanging dahilan. Yun lang ang tanging paraan. Okay, para tayo ay maligtas. Amen. Amen. Ginawa niya ang lahat para masumpungan tayo, para mailigtas tayo. Amen. So, wala po tayong ipinag-iba sa mga kwentong nabasa natin at narinig natin. Tayo ay nawala at muling nasumpungan ng Panginoon. Kaya ngayon, okay, we are now the daughters of God. Okay, we are the heirs. Tagapagmana na tayo. Amen. Amen? Na ating amang nasa langit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka. Tagapagmana ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. We are the heirs of God's
treasures. Amen? Sabi nga sa Galatians chapter 3 verse 29, okay? Sabi niya doon, we are Abraham's seeds and heirs according to the promise, that whatever God promised to Abraham belongs to us. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya ang kinin mo na, kahit walang laman yung wallet mo, magkakalaman yan. Yes. By faith. Amen. Kasi may narinig akong kwento na sabi wala daw laman yung wallet niya, isi-CPR daw niya. Sabi ko, no need na isi-CPR pa yan. Ibig sabihin siguro na isi-CPR, naghihingalo na, mawawala na ng laman. Okay, speak. Amen. Speak the word of God. Sabi mo, ikaw, wala. Sabi mo, from the northeast, northwest. Sabihin mo, yung mga pagpapala na galing sa Panginoon na para sa akin, mapupunta sa akin. Amen. Amen. Praise God. Hindi mo isi-CPR yan. Dahil wala namang buhay yung wallet mo eh. Tao lang as in CPR. Amen. Hallelujah. Kausapin mo yung wallet mo. Pag $10 lang yung laman niyan, yung mga kulay-pula lang, sabihin mo, o ikaw, $10. Malungkot yan. Magtawag ka ng mga kasama mo, yung mga kulay dilaw, kulay pula. Sabihin mo, kausapin mo, you have the right. It is all according to your faith. Amen? Sabi na sa salita ng Diyos, call those things that are not as though they were. Amen. So mamaya, sino dito yung walang laman ng wallet? Tawagin mo na yung papasok yan sa wallet mo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, so let's proceed. So, God wants every loss to be found. Amen. Yes. Hindi ninais ng Diyos ang bawat isa sa atin ay mawala. Yes. Okay? Hallelujah. At ayaw din ng Panginoon na tayo hanggang ngayon ay nawawala. At yung iba na hindi pa natin naaabot, nagwawala pa yung mga yon. Amen. So, abutin po natin sila. Amen? Amen. So, ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos. Okay. Alam niyo, kung hindi kayo mahal ng Panginoon, wala kayo dito ngayon. Baka nandun kayo sa labas, nagwawala pa rin. Nagkagawa. Amen. Okay, so we have here 3 scriptures to prove how God really loves the lost souls. Dito pinatunayan ng Panginoon kung gaano niya kamahal yung mga nawawala pa, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay, una is John 3:16. Sino dito ang nakaka-memorize ng John 3:16? Amen. Okay, sabay-sabay nga, i-recite natin John 3:16. For For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, tatalag natin ang John 3:16. Amen. Hallelujah. Praise God. So dito pinatunayan, kaya nga sabi ko kanina, na mahal tayo ng Panginoon. At ito po yung katibayan, ito yung proof, ito yung assurance, how God loves us. Amen? By sending His Son to us. Amen? Biruin nyo, kung iisipin niyo, tingnan nyo, ang ating Panginoon Jesus, ang ganda ng kalagayan niya sa langit. Amen? Ang ganda ng katayuan niya doon, tapos sasabihin ng Ama, anak, bumaba ka doon. Ito ang dadanasin mo. Kasi alam naman ng Panginoon Jesus kung ano yung mararanasan niya dito eh. Amen. Amen. Alam niya yon. So, walang kagatol-gatol, hindi siya nag-complain. Ama, bakit ako? Bakit hindi ka nalang magpadala ng kahit yung pinakabatang anghel mo na lang? Ang ipadala mo at wag ako. Bakit ako pa ang napili mo? Wala po siyang sinabi niya yun. Samantalang sa langit, hindi lang bilyong-bilyong anghel. Okay? Multitudes of angels. Ang dami. Bakit hindi anghel ang ipinadala ng ating Amang nasa langit? Ang ipinadala niya yung bugtong niyang anak. Kaya doon natin mapapatunayan kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ng ating Amang nasa langit. Amen. Ginawa yun ng ating Ama at ng ating Panginoong Jesus, yung paghirap siya, danasin niya lahat ng panlalait, lahat ng pang-aalipusta, lahat na lang dinanas niya, dinuraan siya, hinugot yung balbas niya, linatigo siya, hanggang sa ipako siya sa krus, hanggang sa siya namatay. Di ba nung bago mangyari yun, bago mangyari yung maipako siya sa krus, nanalangin siya sa ating Ama. Ano sabi niya? Ama, kung maaari, ilayo mo ako sa pangyayari nito. Kasi alam na niya yun na yung pinakamahirap na tagpo na dadanasin niya sa kanyang buhay.
So isipin lang po natin yun. Ginawa niya yun para kanino? Para sa atin. Amen. So tayo na na-reach out na, tayo na nakakilala na, tayo na nandito na ngayon, tayo naman po, yung ginawa ng Panginoong Yesus, hindi ko naman ibig sabihin na magpalatibo tayo, magpapako tayo sa krus. Kumbaga, how Jesus saved, seek, and save the lost, ganun din po tayo. Tayo ngayon yung gagamitin ng ating Amang nasa langit para abutin din natin yung mga nawawala. Lalong-lalo na yung mga, ang dami pa pong nagwawala. Amen. Amen. So, wag po natin hayaan sila. I-reach out po natin sila. Amen. Hallelujah. Alam nyo, nung mamatay ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, bakit nakaganito yung kamay niya? Ang ibig sabihin niyo, sabi niya, I love you this much. I'd rather die than to live without you. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay siya na hindi niya tayo kasama. Amen. So magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin, thank you Lord Jesus. Thank you, Lord. For all you've done in the cross of Calvary. Amen? Amen. So it's only by God's grace why we are being saved. Amen? That we can have eternal life with Him in heaven. Okay? It's only by grace and by faith. Amen? All we have to do is to have faith. Amen? To believe that Christ Jesus died on the cross. And ask Him to forgive our sins. Amen. Amen. So, are you getting something? May nakukuha kayo? Amen. So, pangalawa, okay, why why the Lord proves that He loves, He wants to save the lost. Okay, 1 Timothy chapter 2, verse 4. Okay, sabi dito, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Amen. So, nais o ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Ayaw po ng ating Panginoon na may matira kahit isa man. Ang gusto niya lahat tayo. Amen. Kasama niya. Amen. At habang nandito tayo, dapat ang gusto niya is malaman natin yung katotohanan. Kasi we are living here in the land of the living. Okay? Nandito pa tayo sa mundo. Habang nandito tayo sa mundo, hindi natin alam yung totoo at hindi totoo. Tama? Okay, dito sa mundong ginagalawan natin, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kung alin ang totoo at kung alin yung hindi totoo. Okay, pero may isa lang na nagpapatunay. Kahit pagbalik-balik ka rin naman natin ang pangyayari sa mundong ito, ay totoo ang kanyang sinasabi. Alam niyo kung sino siya? Amen. Ang ating Panginoon. Amen. Kaya ugaliin po natin basahin yung ating mga Biblia. Baka mas marami pa yung time na hawak natin ang cellphone natin kaysa sa time na hawak natin yung ating mga Biblia. Okay, I believe naman, yung iba, kahit cellphone siguro, kasi marami na ngayong Bible apps, di ba? Okay, I'm praying naman. Kasi alam nyo, ganito lang yan eh. Kapag nasa cellphone mo kasi yung Bible mo, yung Bible apps mo, meron yan, ting! Oh, sino kasi ano to? Magiging distraction po yun. Pero kapag yung mismong Bible na kasi ang hawak natin, lalo na kapag halimbawa yung quiet time natin sa Panginoon, kasi alam nyo, mag-set po kayo ng quiet time ninyo sa Panginoon. Yung magbasa kayo ng salita niya, and then ito yung time na kausap mo siya, yung parang kaharap mo lang siya. Amen? Mag-set kayo ng quiet time ninyo. Wag lang yung, kasi minsan kadalasan mas marami pa yung oras na nakukonsumo natin sa social media. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun yung mas marami pang nakukonsume ang oras sa social media. Bato-bato sa langit, hawakan ng Biblia. Amen. Ugaliin po natin magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Sabi nga sa Joshua 1:8, anong sabi doon? Keep this book of the law always in your lips. Meditate it day and night. Amen. Day and night, meditate daw po natin yan. May kaakibat po yan, na pangako ng Panginoon.
so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Minsan tanungin niyo yung sarili niyo, bakit hindi kaya ako yung mayaman? Bakit hindi ako napagpapala? Bakit hindi ako nagiging successful? Baka hindi ka nagbabasa ng Biblia mo, kapatid. Buti na lang walang ganun sa atin, no? Lagi tayong nagbabasa ng Biblia natin. Okay? So, basahin po ninyo kasi nasa Biblia po. Amen? Ang katotohanan. Amen. Amen. Lahat po ng katanungan ninyo, nandyan po ang sagot. Amen? Bawat sitwasyon ng buhay natin, bawat pinagdadaanan natin, may mga katapat po na pangako ng Panginoon. Kaya nandyan po ang kasagutan. Amen. Alam niyo, ang Diyos natin, hindi po sinungaling niya. Kaya masabi niya sa salita niya sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Hindi po sinungaling ang Diyos natin, ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Kapag pinangako niya, tinutupad niya. Amen. Wala pong pangako ang Panginoon na hindi niya tinupad. Amen? Amen. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And the amen is spoken by us through Christ Jesus. Amen. Sabihin mo lang. Amen. Kung ano yung problema mo, ano yung pinagdadaanan mo, quote a Bible verse regarding doon sa sitwasyon mo and claim it by faith. Yes. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. And then pangatlo, to prove how God really loves the lost souls, 2 Peter chapter 3 verse 9. Okay, sabi dito, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Yes. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen. So, ang Panginoon po, hindi yan nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng iba. Siguro sabi nila, second coming is near, I am coming soon. Bakit ngayon? Wala pa rin. Diba? Minsan, ang tagal na. Siguro nung maliit pa kayo, nabasa ninyo yan sa Biblia na I am coming soon. Ngayon, senior citizen ka na, ilang taon ka na, I am coming soon pa rin. Okay, siguro minsan iniisip natin, hindi naman totoo yung sinabi ng Panginoon, na hindi naman totoo yung pangako ni Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa natutupad? Amen, bakit hanggang ngayon wala pa siya? Amen? Okay, hallelujah, praise God. Alam nyo, ito yung sinasabi kasi na I am coming soon, ito yung the second coming, ito yung paparating na uli ang Panginoong Jesus. Ano ba yung first coming? Yung kapanganakan niya. Ito yung first coming. Amen? And then the second coming, ito yung babalik siya uli. Alam nyo, church, dapat nga, hindi na natin abutan yung second coming. Dapat sa rapture pa lang, kasama na tayo. Kasi mauuna po ang rapture bago second coming. And to tell you, rapture, walang second batch. Walang second batch ang rapture. Pag rapture na, ang susunod dyan is the second coming. Tama? Kaya dapat naisin na natin na sa rapture pa lang, kasama na tayo. Amen. Amen. Parang, hindi. Ano gusto nyo? Hintayin nyo pa yung second coming? O sa rapture pa lang, kasama na tayo? Ha? Parang nag-ano pa, nag-isip. Pinag-iisipan na yun. Kung sasama na tayo sa rapture, sino dito gusto kasama na sa rapture? Amen. Amen. Kasi hindi natin alam kung kailan pa yung second coming. Ngayon pa nga lang, hindi natin alam. Tignan mo kung kailan yung second coming. But we are sure na malapit na po yung rapture kasi the signs. Yung mga signs, nakikita na po natin. Amen? So, naisin natin na sa rapture pala, kasama na tayo. Amen. O baka mamaya rapture na, Lord, wag mo na ako sa second coming na lang. Kasi hindi pa tapos, meron pa kasi akong agenda, Lord, yung bahay ko hindi pa kasi tapos. May hinuhulugan pa ako, Lord. Dapat tapusin ko muna. Pinili mo pa yun. Eh, hindi mo naman madadala yun. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, naisin natin yun. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, so wag po nating sabihin na
yung slowness ng Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako. Nasabi nga niya dyan sa binasa natin, anong sabi niya sa binasa natin? Na the Lord is not slow in keeping His promise. Hindi siya slow. Okay? Magpasalamat pa nga tayo. Amen? Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Yes. Okay? Para makapagsisi at makapagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi nais ng Diyos na ang isa man sa atin ay mapahamak. Okay? Sabihin na natin that we are saved. Paano yung, halimbawa, sa pamilya na lang natin, meron pa tayong mga family members na hindi pa tumatanggap. Okay? Sabihin na natin, pagpalagay natin, we are now saved. Okay? Sigurado na tayo na sa langit ang destinasyon natin. Kasi karamihan, sabi, gusto kong pumunta sa langit, sa church nga lang, hindi makapunta, langit pa. Sabi niya, Lord, gusto ko pumunta sa langit. Tapos, Saturday service, wala, nasa galaan. Okay, tapos lang naisip niya magpunta sa langit, sa church hindi makapunta. Hallelujah, praise God. Okay, so, binibigyan pa po tayo ng Panginoon. Kaya binabagalan niya, kaya hindi pa niya tinutupad yung sinabi niya dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Dahil binibigyan pa po tayo ng pagkakataon. Ngayon kung hindi pa tayo nakakumit, okay, hindi pa tayo committed sa gawain ng Panginoon. Hindi pa natin ginagawa yung ipinagagawa ng Panginoon. Ang humayo, mamunga, manatili yung ating bunga, gawin na po natin. Amen. Yun pa yung ibinibigay sa ating pagkakataon ng ating Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na marami pa tayong maraming aanihin. The harvest is plenty, but the workers are few. Amen. Why? Bakit ko konti ang manggagawa? Kasi sabi ko nga kanina, ilang beses kong sinabi, marami pa yung nagwawala. Marami pa yung hindi nakakilala sa Panginoon. Nawawala. So, marami pa yung nagwawala sa labas. Marami pa yung nagwawala. At marami pa rin nawawala. Kaya yun yung assignment natin, to seek and to save the lost. Okay? Hanapin pa natin yung mga nawawala. Okay? Huwag lang yung mga mahalagang bagay na nawala sa atin ang hanapin natin. Kasi napakahalaga rin po ng soul o kaluluwa sa ating Panginoon. Okay? So hanapin pa po natin yung mga nawawala pa. Amen? So ito nga yung sabi ko, na binibigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkakataon na gawin yung gusto niyang, na gawin yung mga ipinagagawa sa atin. Kaya hindi pa tinutupad yung pangako niya. Amen? Na pagdating niya. Okay. So, baka yung iba wala pa naman yung second coming. Okay pa, pwede pang mag-good time, pwede pang mag-TikTok, pwede pang mag-reels. yung pinagagawa ni Lord, hindi pa rin ginagawa. Amen? Buti na lang walang ganun dito, no? Nasa kabilang church yun. Amen? Okay. So, sabi dito, wag ninyong kalilimutan ito mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sabi dito, ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Amen. At ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. Oo, Pastor. Yes, basahin nyo 2 Peter chapter 3 verse 8. Amen. Ang isang araw sa atin, ang katumbas niya sa Panginoon, 1,000 taon. Yes, at ang 1,000 taon ay katumbas ng isang araw. Amen? Kaya huwag po natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Dahil kapag hindi ka inabutan, okay, ng pagkakataon yun, at biglang dumating si Jesus, sorry na lang. Talagang hindi ka makakasama. Hindi tayo makakasama. Pero I am sure, lahat tayo na narito kasama. Amen! Kasama na tayo. Amen. Ngayon pa nga lang, kasama na tayo sa parada ng tagumpay. Yes. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya tayo narito at nakilala na natin ang Panginoon. So maawa din naman po tayo sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Lalo na po sa mga pamilya natin na hindi pa natin na-i-introduce ang Panginoon sa kanila. Alam niyo bakit sinasabi nila sa atin minsan na, ayan na naman si Praise the Lord, si Praise the Lord. Kasi hindi pa nila kilala kung sino yung pinipraise natin. Amen. Pero kapag nakilala na nila yon, maging sila magpipraise the Lord na rin.
Amen. Amen. So abutin po natin sila at hanapin. Huwag po natin sayangin ang opportunity na ito. Amen? Kagaya po ng ginawa ng Panginoong Jesus, He came to seek and to save the lost. Tayo po yung kanyang representative. We are God's ambassadors. Amen? To bring them from darkness into God's marvelous light. Amen. Kasi yung mga tao na hindi pa kilala ang Panginoong Jesus, nasa kadiliman pa po sila. Okay, hindi pa nila nakikita yung tunay na liwanag. Hindi pa nila alam yung katotohanan. Amen? So, talakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. Okay, lalo na po sa masisipag bumayo. Amen? Hallelujah, praise God. Dumadami tayo. Amen? Amen. Kita nyo, dati ang daming bakante, ngayon mapupuno na tayo. Amen. Dahil ginagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? Yes. Praise God. Hallelujah. So alam niyo ba kung bakit ginawa ng Panginoon at bakit din natin ginagawa? Okay, yung hanapin, yung mga nawawala pa. Dahil may masaklap na kahahantungan ang hindi makakasama sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Okay, yung, di ba sabi ko, nauna yung rapture, pangalawa yung second coming. Yung sa second coming, matindi po ang kahahantungan ng hindi makakasama sa second coming. Yan po yung dadanas sila ng tribulation. Okay, una lang yung tribulation. Dahil later on, yung tribulation na yan magiging great tribulation. Yun na yung pinakamatindi. Ito na yung tatanggap na sila ng 666. Tatatakan sila. Kasi kapag wala silang tatak na gano'n, hindi sila makakabili ng kahit anumang bilhin nila, lahat ng gusto nilang lahat ng gustuhin nila, hindi nila makakamtan yun kung wala silang tatak. Alam niyo, naranasan na natin to. Alam niyo ba, naranasan na natin to. During the pandemic, nakita nyo, hindi ka pwedeng bumili kung wala tayong, yung ipapakita mong, ano na ba yun? Yung, hindi live home, yung sa Pilipinas. Vaccine card. Hindi. Card. Ipapakita mo yon para makabili ka. Yung, di ba may limit ang pagpunta sa palengke noon? Yes. Alam nyo, pinaparanas na sa atin yon. Amen. Isa lang ang makakalabas ng bahay. Kung sino lang. Nakita ninyo, kung wala kang dala ng card na yon, kahit pumunta ka sa palengke, hindi ka papapasukin doon at hindi ka makakabili. Dapat meron ka nun. Ganun po ang nangyayari doon sa mga hindi makakasama sa second coming. Mararanasan nila yung great tribulation. Pero huwag kayong mag-alala, may paraan pa rin. Okay, kahit naiwan kayo sa second coming, huwag nyo lang tatanggapin ang 666. Kailangan magtiis kayo. Kaya nga, di ba sabi sa salita ng Diyos, ang nagtitiis hanggang wakas ay siya maliligtas. Kung makapagtitiis kayo, pero sa mga ina na may mga anak na maliliit, na siyempre magugutom yan. Sabihin, nagugutom ako, mami, gusto ko ng pagkain, hindi ka makakabili kasi wala kang tatak na 666. Anong gagawin mo ngayon? Hahayaan mo ba na mamatay yung mga anak mo sa gutom na hindi mo makakainin? Yun na lang po ang dahilan. Magtitiis kayo. Titiisin mo yung anak mo na mamatay, titiisin mo rin yung sarili mo na mamatay, yun na lang yung dahilan. Paraan. Okay? Pero kung hindi mo matitiis yun, pupunta ka doon, magpapatatak ka, and then you can have all the things you want. Pero, in eternal, doon ka na sa kabilang lugar. Amen. So, yun po. Kaya nga, God is slow in His promise kasi nga binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Amen. 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 Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya na maiwan tayo. Ikaw ba na magulang, gusto mo ba na nahihirapan ng anak mo? Amen. Gusto mo ba na salat sa lahat ng bagay ang anak mo? Hindi. Ganun din ang ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, maligtas tayong lahat. Ang gusto ng Panginoon, maranasan natin yung buhay sa John 10:10. Buhay na ganap at kaaya-aya. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So, wala na pong pinakamainam na lugar
para maranasan ang buhay na ganap at kaaya-aya kundi sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So kahit anong tagumpay meron tayo sa buhay natin, kahit tayo na yung pinakamayaman, kahit nasa atin na ang lahat ng bagay, wala na tayong nanaisin pa, pero kung wala naman ang Panginoon sa buhay natin, it's useless. Amen. Hallelujah. Baliwala po ang lahat ng yan. Walang saysay ang lahat ng yan. Kahit nasa iyong lahat ng bagay, kung walang Diyos sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So, ano pang pinakita ng Panginoon sa atin sa tatlong senaryo na ito, sa topic na tinalakay natin sa araw na ito? Ano yung dapat natin gawin para ma-restore back lahat ng mga pagpapala at magandang bagay na dapat nating i-enjoy sa buhay. Okay, ito yung matutunan nating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Okay, kasi nga sabi ko nandito pa tayo sa fallen world. Okay, so minsan nagkakasala tayo. Aminin natin, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Right? Okay, so ang sabi dito, magsisi tayo, repent. Humingi tayo ng kapatawaran, humingi tayo ng tawad sa mga bagay na nagagawa natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ihingi po natin ng tawad yun. Amen? Kaya minsan, ang hirap nating maranasan o makamtan yung buhay na kaaya-aya, it's because of sin. Yun po yung nagiging hadlang. Okay? Yung kasalanan. Amen? Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi pagpapalain. Remember this, take note. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Okay? So, kapag nagkasala tayo, humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon at pinapatawad niya tayo. Our God is a God of many chances. Pero wag naman po natin abusuin. Amen. Okay? Ay, meron naman 1 John 1:9. Ay, pag humingi naman ako ng tawad, patatawarin naman ako ng Panginoon. So, patuloy lang tayong gumagawa ng kasalanan. Kasi may pinanghahawakan tayong salita ng Diyos. Pero mamuhay po tayo ng buhay na kalugod-lugod at kaaya-aya sa Panginoon. Na wag na po. Naisin natin, siguro magagawa naman po natin, no? Siguro sabi ko, mahirap, pastor. Lalo na pastor, halimbawa. May gagawin ka na alam mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, pero gagawin mo pa rin. Pero hihingi na lang po ng tawad, alam ko na patatawarin mo po. So, iwasan po natin. Amen? Okay. Come on. Balikan po natin itong alibughang anak. Tuluyan ba siyang napariwara? Hindi. Di ba? Okay, nakita natin kung anong klaseng buhay ang dinanas niya, pero noong nagsisi siya at nagbalik loob sa kanyang ama at sa Panginoon, na-restore back yung matiwasay na buhay niya. Amen. Tinanggap siya ng kanyang ama, binihisan ng magarang damit, sinutang uli ng singsing, binigyan ng panyapak. Same thing na gustong ipahayag sa atin ng Panginoon. Kung tayo ay nagnanais ng buhay na kaaya-aya, kasiyasiya, at matiwasay na buhay, kailangan lang nating matutunang bumalik sa Panginoon at aminin ang lahat ng mga pagkakamali natin. Amen? So, wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa sapagkat ito na yung araw na ginawa ng Diyos. Amen? Na magsisi at magsisi tayo sa ating mga kasalanan upang makamtan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Ito yung pagkakataon natin para lumapit sa Panginoon. Na bawat umaamin sa kanyang kasalanan at nagsisisi ay nagkakaroon po ng kagalingan. Amen? At nare-restore back ang lahat ng nawala sa kanya. Amen? Sa Joel chapter 2 verse 25, sabi dito, I will restore to you all what you have lost. Okay? Ano yung nawala sa inyo? Ibabalik po yan ng Panginoon. Kapag tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan. Amen? At humingi ng tawad sa Panginoon. Jeremiah chapter 30 verse 17, sabi dito, I will restore health to you and heal you. Alam niyo ba mga kapatid, na isa sa mga sakit is dahil sa kasalanan. Isang dahilan. Huwag niyo naman sabihin na, ala, kaya ako may sakit. Ala, kaya ka may sakit kasi may kasalanan ka. Isang dahilan po yun. Pero maraming
mga pangyayari sa buhay natin na bakit tayo hindi namumuhay ng sagana dahil doon sa mga kasalanan na nagagawa natin. You know, sin is a serious offense to God. Ayaw na ayaw. God loved the sinners, but He hates sin. Kasi makasalanan tayo, di ba? Pero mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ang hindi mahal ng Panginoon ay ang kasalanan. Kaya ayaw niya na muli tayo, na maging makasalanan muli tayo. Kasi pinatawad na po tayo. At ang kabayaran ng kasalanan natin ay ang buhay ng ating Panginoon Jesus. Amen. So I'm praying na unti-unti. Kasi hindi naman agad-agad na pagkatapos ng service na ito kumbaga, hindi na tayo agad magkakasala. Okay? Unti-unti hanggang sa hindi na tayo nakakagawa ng kasalanan. Amen? So, the point is clear that we are all of great value to God, who offers us forgiveness and new life through Christ Jesus, and He faithfully pursues us with His love and grace. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Amen. Pinagaling tayo sa lahat ng sakit, pinatawad sa lahat ng kasalanan, iniligtas niya tayo sa kapahamakan. At yun din ang gawin po natin, okay, sa ating kapwa na hindi pa natin abutin po natin sila. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Unang-una, higit sa lahat, abutin natin ang pamilya natin. Kasi kung aabot na tayo ng iba, yung pamilya natin, hindi pa natin aabot. Remember, family is our first ministry. So sila po muna yung abutin natin. Amen. So lagi ko sinasabi sa inyo, pag nasa langit ka, natatanong mo ang hell. Pag nasa hell ka, natatanong mo ang langit. Mai-imagine mo ba, matatanggap ba ng kalooban mo na ang sarap ng upo mo doon sa langit, makikita mo ang nanay mo, kapatid mo, anak mo, na nandoon. Nasabihin, mama, dalhin mo ako dyan. Wala na po. Alam nyo, kapag after our life, di ba susunod, death. Pag nasa kabilang buhay na po tayo, at kung ano yung destinasyon na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, wala na pong lipatan. Hindi ka na pwedeng lumana. Kung nandun ka sa kabila, doon ka na forever. Pero pag andun ka sa langit, doon ka na forever. Kaya ngayon pa lang, mag-desisyon na din tayo saan tayo. Amen? At huwag lang tayo, kaya nga sabi ko, sure na tayo, for those who are not yet saved, yun po yung assignment natin. Seek and save them. Amen?